Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya, Mr. Maravillas, ang balita ngayon? Ito, si Daryl Yap. Mahilig magbanta talaga yung mga DDS. Yan o. Congressmen, huwag kayong magkamaling pumirma. Matatapos kayo. Yung sa impeachment po, laban kay Sara Duterte. Mahilig silang magbanta. Yan ang mga aso, mga kababayan ni Sara. Proud kayo sa ganyang uri ng mga tao, mga kababayan. Hindi lang ito si Daryl Yap. Kahit yung iba pang mga politiko and supporters, mga kababayan nila. Kaya tama itong sabi ni Marcos loyalist Benji Contreras. Siya nag-share nito. Sabi ni Benji Contreras, basta talaga mga Duterte at mga didishits, mahilig magbanta. Kaya pala maagang nag-declare ng kanyang kandidacy pagkapangulo si Inday Chaki sa 2028 ay para takutin ang mga congressmen na huwag suportahan o pumirma ng impeachment niya. Walang pumirma, hindi, huwag suportahan at pumirma ang impeachment niya. Let's wait and see kung matatakot ang mga congressmen. Tama yung ating mga analysis, yung ating basa. Ang intensyon niya, i-intimidate. O di lumabas na ang mga kakampi ni Sara sa Congress para magkaalaman na. That is a kiss of death sa inyong politika. At malamang madamay, pati yung yung mga projects ninyo. Di ba? Alangan man. Walang counter. Pero, tingnan na lang natin. Kung may kayat kayo, matagal-tagal pa. More than 2 years pa. May pangangailangan kayo, di ba, mga congressmen, sa bawat distrito. Wala man dyan control, si Sara. Tataya talaga kayo. Kung kanino kayo tataya. Be wise. Alam na ninyo yan. Matagal na kayo sa politika, di ba? Kasi pag may action, may counter-action. Depende kung action ninyo tama o mali na aksyon. Hindi pwedeng may action, walang counter-action. Iba po? Or reaction. May action, may reaction siyempre sa mga aksyon. That is normal. Tulad ni Sara, yung mga aksyon niya, may reaction. Kasama na doon yung kaso. Plunder case. Tapos yung impeachment cases. May ICC pa. Lahat ito consequences ng mga maling aksyon. Si Digong, yung aksyon niya may counter-reaction. Yung kanya mga pagbabanta, na-deliver tuloy. Ganun lang po. Yan kung ready kayo. Itong mga pagbabanta ni Daryl Yap, gusto niyang i-intimidate yung mga congressmen. Yan kung kaya ninyong intimidate yung mga congressmen sa declaration ni Sara na kumandidato. Bakit? In the bag na ba? Yan ang paniwala ninyo? Isabi ng kapatid ni Benji Contreras na si Professor Antonio Contreras, bad news, Sara Duterte says she's running for president in 2028. Good news, in Philippine politics, the first to declare is almost never the one who ultimately wins. Ang una niyang nagde-declare, talo. Si Binay, talo. Pag nauna po na nag-declare, talo. Ganon. But anyway, pag-usapan natin yung mga aso ni Sara. Kasi po, kapag ang politiko ay mabilis magdepensa sa isang tao kaysa sa interes ng ating bansa, hindi na yan alyansa. Ang tawag dyan pagkapit sa kapangyarihan. Dito po sa gitna ng issue ng impeachment kay Sara, plunder allegations at malinaw na hidwaan sa loob ng pamahalaan, may 3 pangalan po na paulit-ulit na lumilitaw na mga
Pangunahing panangga ni Sara Duterte. Sino-sino niya, Mr. Maravillas? Si Ivy Marcos na kahit daw ano siya, sunod-sunuran daw siya, forever running mate niya siya, no? Si Sara, takbo, gapang, luhod, sunod-sunuran lang daw siya. Alipin po ni Sara si Ivy. Oh. Ito. Hindi daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sandali lang. Ko si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Ayun. So willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Hello, basta sunod-sunuran ako doon. Oo, so open, ma'am. Sunod-sunuran siya. Alipin siya ni Sara. Nagpalipin. So, other than Amy, si Marcoleta, tapos si Chis Escudero. Sunod-sunuran. Nakita naman ninyo kung ano nangyari sa impeachment complaint. Yung 4 tweet naging archive. Jaime Marcos, tinalikuran po. Sariling kadugo. Yung ating Pangulong Bongbong. Di ba po? At nilarawan pa ni Amy Marcos si Sara bilang kabaliktaran daw ng administrasyon ng kanyang sariling kapatid. Ganon katindi si Ganon katindi si Amy Marcos. Si Robin Padilla sinusulong ang Sara Amy tandem. So sabi ng iba, dumi. Duterte Amy, dumi. So mapupuno ng dumi ang buong Pilipinas, mga kababayan. So patuloy ang paninira nila, mga kababayan. Paninira niya sa sariling kapatid, habang mas lalong humihigpit ang alyansa sa pamilya Duterte. Sa gitna, mga kababayan, ng impeachment issues. Ngayon, tingnan natin yung logical angle nito, mga kababayan. So ang tanong, bakit po mas inuuna ang pag-align sa isang kandidatong may legal at impeachment issues po kaysa proteksyonan ang kredibilidad ng kasalukuyang gobyerno? Kasi po, pag ikaw ay senador ng Republika, ang unang loyalty mo dapat sa institusyon, hindi po sa personal na alyansa. Tama po? So araw-araw binabatikos ni Amy ang gobyerno, ang administrasyon ng kanyang sariling kapatid, habang pinupuri niya ang kandidatong may kinakaharap na seryosong mga akusasyon as indicated sa articles of impeachment at yung mismong pagbabanta sa kanyang sariling kapatid. So hindi na po ito independence. Ito po ang tawag dyan, repositioning. Hindi po ito simpleng prinsipyo. Ito po ay isang political survival strategy para sa 2028 election. So lahat sila politika, mga kababayan. So punta tayo sa isa pang aw-aw. Si Senator Maukuleta. Siya pa yung nanguna, mga kababayan, na magmosyon para ibasura yung impeachment laban kay Sara Duterte. Sa kabila ng matibay na ebidensya, tinawag ang proseso ng Kamara na hilaw at wala daw na sapat na basihan. So matatandaan natin, mga kababayan, si Sara mismo ang nag-endorso sa kanyang kandidatura nung eleksyon sa pagkasenador. Pinuri siya ni Sara dahil sa kanyang pagtatanggol sa Office of the Vice President laban sa mga kritiko. Pareha silang tagapagtanggol ng China, kaya binansagan silang mga senator. Imbes suportahan ang kapwa Pilipino, galit na galit sa sumusuporta sa ating sovereignty kay Tariela, mga kababayan. So, kita ninyo yung pattern, may political debt, may political return kasi. Ang mas delikado, mga kababayan dito, pareho silang kilala sa parehong malambot ang tindig pagdating sa issue ng China. Imbis po na agresibong ipagtanggol ang interes ng Pilipinas. Kasi po, sa usapin po ng sovereignty ng ating bansa, dapat malinaw ang paninindigan. Kapag kasi po, ang tono mas maingat, ang tono sa Beijing, kaysa pagprotekta po sa West Philippine Sea, may question talaga po ang publiko. Ngayon, si Chis naman po, na-archive yung impeachment po, kaysa accountability, mga kababayan. Alam na ninyo po, kailangan pa bang i-memorize yan? Kung ano nangyari sa impeachment complaint po? Na-archive. Una, pinatulog
Yung 4th tweet, mga kababayan, na bago na yung kaulugan. Buti na lang napatalsik bilang Senate President ni Tito Sen. And binatikos ni Tito Sen, yung pagtulog, mga kababayan, tinulugan yung impeachment laban kay Sara habang siya yung namumuno bilang Senate President. So kapag po ang leader ng Senado, mas mabilis pa na mag-archive kaysa sa 4th tweet na mandato ng ating konstitusyon. Ang mensahe po sa publiko, napakalinaw mga kababayan. Proteksyon sa isang tao bago transparency. Tama po, yan si Cheese. O ngayon, ang tanong, bakit nila pinoproteksyonan si Sara? Ito yung called political math. Una, positioning kasi sa 2028 presidential election. Si Sara kasi may DDS base. So ang pagdikit sa kanya, mga kababayan nito, mga aso, ay pagdikit sa potensyal na kapangyarihan. At ang maaaring pagkapanalo ni Sara sa kanilang paniwala, nangangahulugan po ng pagbura sa mga kaso nilang kinakaharap. Intindihan ninyo kung bakit dikit si Chis Escudero, sabit sa flood control. Diba? Isa siya sa mga nire-recommenda ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama si Jinggoy, kasama si Villanueva. Nauna na si dating senador Bong Revilla. Malinaw na po. Pangalawa, survival alignment. Siyempre, pipiliin nila kung sino yung taong makakapag-protekta sa kanila pagdating ng araw. Tama? Pangatlo, mutual protection system. Kasi po, kapag naarap sa accountability, ang instinct ng black, nakikita ninyo yung Duterte Black, proteksyonan, mag-shield. Dahil po, president yon, magkakakulay kasi. Di ba po? Pakuber-kuber. Pari-parehas kasi ang gawain. Pang-apat, China posture alignment. Ang mas malambot na posture, mga kababayan, sa China ay isa pong strategic alignment ng ilang political actors na mas inuuna po yung diplomatic accommodation kaysa po yung tinatawag na assertive nationalism. Yun ang nakakalungkot dito. Bininta na yung ating bansa. Malamang may malaking pondo po, malamang lang, mula sa China. Yun ang nakakalungkot. May mga lumilitaw na ganyan kasi ganun ang ugali ng China. Kahit sa ibang bansa, may mga sinusupport na mga kandidato, which is wrong kahit sa ating batas. Dapat yung foreign intervention must be a no-no. And that is illegal. Kaya lang may maraming pamamaraan kung paano gawin. Sa madaling salita, hindi po ito tungkol sa pagprotekta sa tao, kundi po ito pagprotekta sa political future po. So ngayon, ang malinaw na tanong ng publiko, kapag ang isang senador ay mas inuuna ang 2028 kaysa accountability, mas mabilis mag-depensa kaysa mag-imbestiga, mas agresibo sa pagbatikos sa sariling administrasyon kaysa po pagharap ng sa sariling aligasyon. Mas maingat sa China kaysa panindigan ang ating sariling bansang Pilipinas. Ano ang tawag mo doon? Diba? Hindi na po ito simpleng alyansa. Isa po itong political dog behavior. Political guard dog behavior. At sa dulo nito, mga kababayan, ang totoong talo, ang ating mamamayang Filipino, ang ating bansa. Si Aimee, ayagang kumampi, tumuligsa sa sariling kapatid. Administrasyon ng kanyang sariling kapatid. Nagre-realign para sa 2028. Si Marcoleta, may direktang political backing mula kay Sara. Si Chis Escudero, namuno sa pag-archive ng impeachment. May aligasyon ng political deal at korupsyon. Napatalsik po sa pwesto. Ito po ay talaga structural. Kapag po ang sistema ay umiikot po sa proteksyon ng isa, imbes na proteksyonan po ang republika, may mali po sa balanse ng kapangyarihan. Kasi po, sa totoo lang, ang tunay na leader, inuuna po ang kapakanan ng bansa, dapat. Ang political bodyguard, ang inuuna po yung amo niya. So sa 2028, mga kababayan, malinaw ang laban. Pilipinas ba o proteksyon sa iilang pangalan? Yan po, mga kababayan, ang ating pag-isipan para makapagdesisyon tayo
ng tama sa pagpili ng ating mga leader. Ngayon, ito pala yung latest na balita sa fourth impeachment complaint laban kay Sara Duterte. And sabi, transmitted na to the Office of the Speaker. Sabi po ng Office of the Secretary General. So sabi dyan, a fourth impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte was formally received by the Office of the Secretary General at 6:34 p.m. noong Wednesday and has been transmitted to the Office of the Speaker, Faustino Boci D, in accordance with established House rules. The verified complaint was filed by Attorney Nathaniel Cabrera and endorsed by House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Benny Abante Jr. and Deputy Speaker Paulo Ortega IV. The OSG's role is purely ministerial, confined to receiving and transmitting pleadings and documents filed with the House. The OSG emphasized that any action on the complaint will proceed strictly in accordance with the Constitution in the rules of the House of Representatives. So yan po ang mga latest na balita para po sa inyo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention po. Tingnan ninyo itong isang cancer survivor. Si Yuli Tan, ovarian cancer survivor po siya. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. Ganon din si Maritoni Fernandez, cancer survivor din siya. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas sa messenger niya po. Ito naman po sa mga gusto po na mag-avail nitong smart home prefab, fast to install, movable, expandable, eco-friendly siya. Start your dream home with affordable cost. For only 175,000 pesos per unit, lipat ka na lang. Perfect for your vacant lot or business space. Best use for apartment, Airbnb business, resorts, and beach houses, mini coffee shop business, construction site, offices, barracks, office building, dormitory building, hotel room, accommodations, beach houses, warehouse, stock room, restaurants, food stalls, business, hospitals, clinics, staff houses. Ang inclusion niya po, electric wiring, light switch, outlet, dalawang UPVC window, one steel door, galvanized frame, cement board, flooring with insulation installed in walls and ceiling. Installation and delivery fee will depend on your location here in Bicol.
contact na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Number niya po 0977-0982-884. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiritso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan po yung kanyang online selling. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.